Ang paglitaw ng imperyalismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Vietnam, Indonesia at Myanmar. September 22, 1940 nang salakayin ng Japan ang hilagang Vietnam na noon ay bahagi ng Indochina sa ilalim ng pamumuno ng mga Pranses. Ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapon sa hilagang Vietnam ay naging mabilis at natapos agad ang labanan makalipas lamang ng ilang araw. Ang pangunahing layunin ng pagsakop ng Japan sa hilagang Vietnam ay upang mapigilan ang China na makakuha ng supply ng armas at langis mula sa Vietnam. Sapagkat sa panahong ito ay minagaganap din na digmaan sa pagitan ng Japan at China. July 28, 1941 ay sinalakay naman ng halos 140,000 sundalong Hapon ang Timog Vietnam bilang bahagi ng paghahanda sa pagsalakay at pagsakop sa Indonesia. Ang pagsalakay at pagsakop ng mga Hapon sa Indonesia ay naging matulin at madali dahil na rin sa tulong ng mga Indones na nagnanais ng makalaya mula sa pamumuno ng mga Dutch. January 1942 ay nakuha ng mga Hapon ang bahagi ng Sulawesi at Kalimantan. February 1942 ay nakarating naman ang mga Hapon sa isla ng Sumatra, kung saan ay kanilang hinimok ang mga lokal na mag-alsa laban sa mga Dutch. Tinalo ng Imperial Japanese Navy ang hukbong pandagat ng Allied sa Battle of the Java Sea. March 9, 1942, sa pamumuno ni Governor General Alidius Jarda van Starkenborg-Stockhauer, ay formal na isinuko ng mga Dutch ang Indonesia sa mga Hapon. Hinati ng mga Hapon sa 3 rehiyon ng bansa, ang Sumatra sa ilalim ng 25th Japanese Imperial Army, ang Java sa ilalim ng 16th Japanese Imperial Army, at ang Borneo sa ilalim ng 2nd South Fleet ng Imperial Japanese Navy. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon ay dumanas ng matinding paghihirap ang Indonesia. Libo-libong Indones ang kinuha mula sa kanilang tahanan at sa pilitang pinagtrabaho sa mga proyektong pangmilitar ng Hapon. Maraming babae ang dumanas ng pang-aabuso. Marami ang dinakip, kinulong, dumanas ng pagpapahirap at pinatay ng mga Hapones. Ayon sa isang ulat ng United Nations, sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Indonesia ay halos 4 na milyon ang namatay dahil sa gutom at sa pilitang pagtatrabaho. January 1942, kasabay ng pagsalakay sa Indonesia ay sinalakay din ng mga Hapon ang lungsod ng Rangoon sa Burma. Ito ay sa pamumuno ni Lieutenant General Takeshi Koga ng 55th Japanese Division. Magiting na nakipaglaban ang mga sundalong Burmese sa tulong ng mga sundalong Ingles at Indian. Ngunit sila ay nabigong ipagtanggol ang lungsod laban sa mga mananakop na Hapon. Ang mga natalong sundalo na Burmese, British at Indian ay sinubukang tumakas patungo sa India. Ngunit sila ay dumanas ng matinding paghihirap at gutom habang sila ay patuloy na tinutugis ng mga sundalong Hapon. Ang pananakop ng mga Hapones sa Burma ay dahil sa mga hilaw na materyal na taglay nito at upang masuportahan ang pagpapalawig ng kanyang imperyo at pagpapalakas ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere at upang mapigilan din ang mahalagang ruta ng supply para sa China. Ang paglitaw ng imperyalismong Hapon sa ika-20 siglo sa mga bansang Vietnam, Indonesia at Myanmar.